Alleluia, Alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kaniya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kaniyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon po sa ating ebanghelyo ay atin pong pinagnilayan ang makapangyarihang pahayag ni Jesus Nazareno. Sinabi niya, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Tunay ngang si Jesus Nazareno ang ating tagapamagitan sa Ama. Ibinahagi ko nga kahapon yung ating ipinapahayag sa misa.
sa pamamagitan niya, kasama niya, at sa Kanya. Ibig sabihin, tanging si Jesus lamang ang ating daraanan upang tayo'y makaakyat sa langit, upang marating natin ang buhay ng Diyos Ama. Kaya nga, alam po ninyo kung bakit ito ipinahayag ni Jesus, upang ipakilala na ang Diyos Ama ay sumasa Kanya at sumasa Kanya rin ang ating Diyos. Ito po yung laman ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ipinakikilala ni Jesus Nazareno na ang Diyos Anak at Diyos Ama ay iisa. Iisang Diyos mayroon tayo. Kaya nga maraming beses na binanggit ni Jesus Nazareno sa ebanghelyo ni San Juan ang kahalagahan ng dakilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit ito paulit-ulit na binabanggit ni Jesus Nazareno? Simple lamang po, dahil ang pagsunod natin sa Diyos ay ang magbibigay kahulugan sa lahat ng ating pagsusumikap at sa lahat ng ating pagsasakripisyo sa buhay. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang magbibigay katuturan sa lahat ng ating mga gawain sa buhay. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang magtuturo sa atin sa tamang landas upang makamit natin ang inaasam natin na buhay na walang hanggan. Kaya nga po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang dapat maging pangunahing layunin ng ating buhay. Uulitin ko po, dapat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang dapat maging pangunahing layunin ng ating buhay. Dapat hindi ang pagpapayaman ang maging motibasyon natin sa buhay. Hindi ang kasikatan, hindi ang karangalan, hindi ang makamit ang iba't ibang uring material na bagay, kung hindi maging inspirasyon, motibasyon, at layunin natin na maganap ang lahat ng nais ng Diyos para sa atin at para sa Kaniyang simbahan. Dahil na rin sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo ngayon may buhay at patuloy na umiiral sa mundong ito. Bakit? Sapagkat hindi madamot ang Diyos. Ipinagkakaloob niya sa atin ang bawat biyaya at bawat grasya na kailangan natin, hindi upang maging makasarili tayo, kung hindi upang mas higit nating madama ang kagandahang loob ng Diyos, at kung ating natanggap na ang mga ito, makasunod tayong mabuti sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga lagi ko ring sinasabi, alam po ninyo, sa napakaraming pagkakataon ng ating buhay, hindi tayo karapat-dapat sa mga grasya at pagpapalang ito. Totoo naman, maraming pagkakataon, we do not deserve the graces and blessings from God. Hindi tayo karapat-dapat. Ngunit palagi ko ring sinasabi na hindi kasalanan o pagkukulang ang tinitignan sa atin ng Diyos, kung hindi ang pag-ibig at
kabutihan na mayroon tayo sa ating mga puso. Kaya nga si Jesus ang sinasabi nating dakilang awa, habag at mukha ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, kung sino mang nakakita sa akin, nakakita na rin sa Ama. Kung sino mang nakadama ng awa ni Jesus Nazareno, nadama na niya ang awa ng Diyos Ama. Kung sino man sa atin ang pinagaling ni Jesus Nazareno sa ating mga sakit o karamdaman, tunay ngang pinagaling din tayo ng Diyos Ama. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa kabila po ng ating pagtalikod at pagsuway sa kalooban ng Diyos, tayo pa mismo ang hinahanap ni Jesus Nazareno, ang ating mabuting pastol. Kung tutuusin, lagi ko ring sinasabi, pwede naman tayong pabayaan ng Diyos kung gugustuhin niya. Subalit hindi ito ginagawa ng Panginoon. Anumang tigas ng ating puso, anumang kulit ng ating isipan, nananatiling mabuti ang Diyos. Hahanapin at hahanapin niya tayo. Sa kabila ng ating karumihan at kasalanan, kung tayo'y magbabalik loob, bibigyan niya tayo ng bagong dangal. Lilinisin niya tayo sa ating karumihan at hindi kailanman magdadalawang isip ang Diyos na baguhin niya ang ating buhay at kalooban. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.